Now let's tackle the analysis of the Proclamation of the Philippine Independence. Dahil sa proclamation ng Philippine Independence, mas naging malinaw sa atin ang mga bagay na nangyayari noong time na yon, gaya na lamang ng pang-aabuso ng mga praile at ang hindi pantay-pantay na karapatan ng mga Pilipino. Ngunit meron pang hindi nabanggit sa proklamasyon. Example is the land and the agrarian crisis. Pag sinabi nating agrarian, it is relating to the ownership and use of land, especially yung mga farmland. So kapag sinabi nating agrarian crisis or distress, it refers to the economic, political, and social challenges na kinakaharap ng mga farmers natin like low crop yields. Dahil dito, nagbigay ito ng tanong sa dokumento ng populasyon, lalo na nang ipahayag ng isang Philippine historian na si Teodoro Agoncillo na ang Philippine Revolution was an agrarian revolution. Ang mga common revolutionary soldiers ay sumali sa revolusyon sa pag-aasam na makuha nila ang lupain na ginagamit nila sa pagsasaka at tuluyan ng mawala ang mga praile sa iba't ibang probinsya like Batangas and Laguna, and if that's only the revolution succeeded. Ngunit ang pangyayaring ito na nakaapekto sa maraming Pilipino ay hindi alam ng mga revolusyonaryong leaders gaya nila Emilio Aguinaldo, Ambrosio Renares Bautista at Felipe Buencamino. Dahil during that time sila ay naatasan na mamahala sa mga lupain. Dahil dito nagkaroon ng palisipan ang mga historian at ang mga mananaliksik kung bakit hindi sinabi ang pangyayaring ito ng ating mga revolusyonaryong leader sa dokumento ng proklamasyon. Dahil ba hindi nila alam ang mga nangyayari o dahil pinabayaan lang nila dahil pwedeng magkaroon ng malaking katanungan sa kanilang pamumuno? Treaty of Paris. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng Espanya at ang Estados Unidos tungkol sa pang-aangkin sa kalupaan ng Pilipinas. Ito rin ang naging dahilan sa pagtatapos ng Spanish-American War. And it was signed noong December 10, 1893. At pagkalipas ng 6 na buwan, tuluyan nang nakamit ng Pilipinas ang kalayaan sa Espanya o sa mga Espanyol. Ngunit sa kasunduang ito na ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa US sa halagang $20 million. At dahil na hawak na ng US ang Pilipinas, mas naging madali sa kanila ang pagsakop dito na naging dahilan ng Philippine and American War na kumitil sa humigit kumulang 20,000 Filipino soldiers at 200,000 Filipino civilians. Ang proklamasyon na ito ay nagpakilala sa paghihirap kung paano napagtagumpayan ng gobernong Aguinaldo ang pagkamit sa kalayaan. At nailalarawan dito ang eksekusyon o pagtutupad ng Gomburza sa bigong pag-aalsa sa Cavite noong 1872 at ang mga gawa ni Jose Rizal. Ang Gomburza o sina Padreng Mariano Gomez, Jose Burgos o Jacinto Zamora ay napagbintangan sa likod ng pag-aalsa sa Cavite noong taong 1872 at dahil dito ay pinatawan sila ng parusang kamatayan noong taong February 17, 1872 sa Bagong Bayan. Ang kanilang kamatayan ang naging dahilan upang magising sa kamalayan na magkaroon ng revolusyon laban sa pamumuno at pamamahala laban sa mga Espanyol. Samantala, ang ilan sa detalye ng katipunan siyang nanguna sa revolusyon ay nabanggit naman sa huling bahagi ng dokumento ng proklamasyon. Ngunit di nabanggit dito kung paano nagsimula ang katipunan, maging si Bonifacio at ang mga miyembro nito. Samantala, ang digmaan sa pamumuno ni Aguinaldo kasama ang koponan ng US detalyadong nabanggit sa dokumento ng proclamation. At ang away naman sa pagitan ng koponan ni Aguinaldo at ang koponan ni Andres Bonifacio ay hindi sinikreto ng ating kasaysayan. Isa itong patunay na ang ating dokumento ay naglalarawan sa pagpapakilala sa kasaysayan ng Pilipinas na isinasalaysay noong namumuno sa panahong iyon. The best thing we could learn here is that God made all men equal and gave them rights of life, liberty, and the permit of happiness. This is Zahira Alwina Itaha, together with Chris Zyril Martin. Filipino is resilient.